Tatay Junior, paano po magpagatas ng kalabaw? Ganun po, babatak ng dede. Ano, Paano po? babatakin yung dede. Tapos, Babatakin ng dede. Masakit nun. ayoko mabata. Hindi naman tayo kalabaw. Yan, ganyan. Sorry. Sumay! God! Okay na. Ngayong gabi sa Pinas Sarap, isa na namang maaksyong kusina battle ang inyong mapapanood. Ay, malambot ang buhok ko. Ano ba to? Oh my God! Wow! Ang makakalaban ko sa mga matitinding hamon, Kailangan ba talaga hilaw muna siya bago makuha? Sagutin niyo ako. pati na rin sa pagalingan sa pagluluto, Okay guys, so habang inaantay natin si Miss Cara, Na ano? naantay po kita eh. Para makopya ko. Ayan, pinasarapan mo. ang very cute na komedyanteng si Baby Boobsy Wonderland. Ay, ng kalabaw. 2-1. 2-1. Pero yung kiss sa akin, be, pagod na pagod ako, be. Pero alam mo ba, Miss Cara, nung tinawag sa akin yung challenge dito, pagkain daw talaga. Pero hindi ko alam ba't ginain, pinahihirapan niyo ako. Magkakasubukan na ng lakas, bilis at katatagan. Ito ang Pinasarap Kusina Battle Organic Farm Edition. Welcome to Angat, Bulacan! Isa sa pangunahing kinabubuhay ng mga taga-Angat ay ang pagsasaka. Andito ako ngayon sa isang organic farm. So buong araw gagawa kami ng iba't ibang mga activities dito sa farm. Siyempre kailangan meron akong kasama dito sa organic farming na ito. Ladies and gentlemen, ang pambansang baby ng Pilipinas, si... Ay, hindi ito. Miss Cara, ako po yun. Ay, ikaw ba yung pambansang? Si Bubsy! Yes! Ayun po, pinasarap! Miss Cara, tutulungan po kita kasi siyempre anak mayaman ka. Hindi ata pwedeng humawak ng ganito yung mga baby. Hindi po. Ano po to? Knowledge naman po to sa TV, kaya okay lang. Max, talaga. Tutulungan Ilang po taon kita. ka na? Ano po? 6 years old. For life yun, sabi ni Alan Kay eh. Kaya for life po akong mapanghe. 60 years old na baby. 6 years old! Ah, akala ko 60. Pitong challenge ang aming paglalabanan. 1 point ang bawat challenge at ang may pinakamaraming puntos ang tatanghaling Kusina Battle Champion. Sa unang round, maggagatas kami ng kalabaw. Tatay Junior, paano po magpagatas ng kalabaw? Ganun po, babatak ng dede. Ano, Paano po? babatakin yung dede. Tapos, Babatakin ng dede. Masakit nun. ayoko mabata. Hindi naman tayo kalabaw. Baboy ako Hindi eh. naman tayo yung gagatasan. Oo. Itong si ano, anong pangalan ni ano? Nung, Tasyo? I-demo niyo po I-demo paano niyo po po. naggagatas. Ilan ba yung dede niya? Ay, ganun lang! oh, ganun lang, Miss Cara. Okay na po, kuya. Kuya, paano po hihilahin lang? Kuya, baka maubos yung gatas! Madami, ang Gagatasin laking pa tao. namin. Ay, ang laking kalabaw niyan. So, Miss paano po Cara. yan? Hihilahin lang po? Hindi ba yan siya nasasaktan? Hindi naman siguro. Malamang aarayan pag nasaktan. O, sige, kuya, okay na po. Okay na po. Cara versus Boobsy, simulan na ang laban. Sa loob ng 3 minuto, sino kaya sa amin ni Baby Boobsy ang makakakuha ng pinakamaraming gatas? Okay, Okay. tara. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh, ikaw una. Pwede ba talaga? Miss Cara, ako ang iyong konsensya. Ang sabi ni tatay, hugutin mo yung dede. Huhugutin yung dede. Yes. Masakit. Tapos, pigain mo ng sobra. Kasi nandyan yung pinakagatas. Pinipiga ko na. Wag yan yung pinakalaylay mo to. Yan. Diyan kasi yung nag-ano yung gatas. Wala nang lumalabas. Huwag mo pakahilahin, baka masama yung itlog niya. Baka 3 minutes nasasaktan lang siya po. eh. Ano 3 minutes lang, parang wala pa siyang sabote ng latas. Ano ba to? Wala nang lumalabas.
Nagsisimula pa lang ako maggatas pero si Tasyo the Carabao parang ayaw. Yan, ganyan. Sorry. Tumae! My God! Okay. Imagine, ang tae pala ng kalabaw is green. So, ang kalabaw pala ay green-minded. 1 and 30 seconds. Alam mo, yung isa lang ang may gatas. Yung iba walang lumalabas. Dalawa, marami yan. Actually, lahat yan. Kaso, may ibang pamamaraan si Tatay Junior kung paano palabasin yung tatlong dede. Tapos, Ganyan, tapos lalabas. Ano siya, parang teka lang, teka lang. Nagagalit na siya eh. maano siya. Kasi nakikiliti siya. Last 30 seconds po, mga pinasarap. Wala na. Uy, bigyan mo ako gatas. Yan pa. Wala na. Tasyo, huwag mo akong pagmalupitan ha. 5, 4, 3, 2, 1. Gigil na gigil ka. Oh my Akin na God. po. Parang mga dalawang Okay. para lang yung nagawa ko. Wow, ang dami! Ang hirap niyan, kunin. Kaya, naku, pinaghirapan niya talaga yan. Pagapigain mo. Wala na. Okay. Ano ba? Dito lang sa one line. One line lang ang nagawa ko. Okay. Okay, fine. Watch me. Timer. Start now. O sige na nga, Boobsy. Teach me. Ano bang style niyan? Paano ba ginagawa Di yan? ba nga, ito yung haba niyan, Oo. hawakan mo ganyan. Oh, tapos? Iipunin mo ngayon yung nasa loob, yung tumitigas-tigas. Oo, tapos? Saka mo babatakin ng ganyan. Tapos may lalabas na? Nagatas, ayan o, kulay puti. Pero may mga time na parang manipis lang yung labas niya. Tapos may mga times na makapal yung labas niya. Shucks, parang ang expert mo. No, this is my first time. Yung dalawang kutong, wala pang laman eh. Tatay Junior, pwede bang pakibutasan yung utong? Konti lang kasi lumalabas eh. Ah, ganun natatakot. Pinagdaanan po namin ang hirap dito kay Tasyo. Tumain na, ngayon umihi naman. Parang expert na expert itong si Baby Boobsy sa paggagatas, ha? Eto na. Ang hirap pala magpagatas ng kalabaw. Ang hirap din tumayo. O, ikaw So, na ano? eto na ngayon yung nagawa ang gatas ni Boobsy. Okay, tingnan natin. Pinaghirapan ko din yan, kaya Pinaghirapan mo rin to. kada patak niyan, mahalaga. Konti lang din yung sa'yo, ha? Eh, pero mas marami sa akin. Talaga? Sa'yo Teka. kasi one line lang. Teka, tingnan Ako natin na yung sa akin. Lakas ng loob niya talaga, no? Laban ka pa, ah. Ito yung kay Baby Boobsy, ito yung sa akin. Ang dami sa'yo, sobra. Ang laki ng pagitan. O, diba? At ang nanalo, si Baby Boobsy! Mukhang ginaganahan si Baby Boobsy ah. Naungusan agad ako sa round 1. Magaling talaga ang maging bata muna. Kasi nga, magaling magpadede. Iniinom na yan? Iniinom to, Miss Cara. Parang gatas ng baka, iniinom din sa New Zealand. Wow, New Zealand. Yeah. Social. I drink there. Ano, iinumin na hindi? Yes, tikman mo lang. Hindi! Pwede daw Hindi inumin. ba ilalaga muna to? Nilalaga ba ito muna? Oo, kasi nga fresh to. Tingnan ko muna bago ikaw. Baka may sabay na tayo. Game. Cheers. Cheers. 1, 2, 3. Mm. Sarap naman. Di ba? Oo! Ang takaw niya, tingnan mo inubos ako nga. Dip. Gutom na gutom. Akala ko isi-straighten natin. Ang layo kasi ng nilakad natin. Akala ko isi-straighten. Sarap 2, 3, go. Oo nga. Hindi siya malansa na. Mm-mm. Malinamnam siya, pero mas malabnaw ba? Evaporated. Parang evaporate. Hindi, parang fresh milk. Fresh milk, yeah. Fresh ka
talaga to kasi. Fresh nga kasi. Galing lang sa dede nung Oo nga, kayo naman talaga. Uy, talaga ba? Pwede na, hindi na ba ito pinapasteurize, whatever, ganon? Madiluwa natin ulit. Para naman sa next challenge, magluluto kami gamit ang sariwang gatas ng kalabaw. Exciting ang round 2 dahil ang lulutuin namin ni Baby Boobsy, putahing tatak Bulacan, ang pansit alanganin. First time namin ni Baby Boobsy na magluto ng pansit alanganin, kaya naman ipatitikim muna ito sa amin. Okay, so ito na yung masarap na Wow! challenge. Ito talaga ang gusto ko, Miss Cara. At saka ang tawag nila dito ay, Pansit alanganin. bakit kaya alanganin? Kasi alanganin siyang pansit, alanganin sopas. Kasi ang sabaw, ano ba to? Alam mo ba, Masabaw. kaya yung masabaw na to, hindi to gata o anumang tubig. Ito po ay gatas ng kalabaw! Ano lasa? Lasang pansit na masabaw? Ang sarap. Pati yung rekado niya, hindi na lalayo sa pansit. Oo nga, parang pansit bihon, pero may gata. Yes, ang sarap, di ba? At saka hindi lang po siya pansit bihon, pansit Mickey. So ang challenge para sa amin ni Baby Boobsy ngayon ay gumawa kami ng pansit alanganin kahit na hindi pa namin alam paano ito ginagawa. Ngayon ko lang ito natikman. Dahil nga pong kape at tinapay. Ang criteria for judging, taste o lasa 80% at presentation 20%. Siyempre ang mga hurado sa cook-off, mga tubong Bulacan at matagal ng facilitator sa organic farm na ito. Sina Joyce Villota, Ken Sangangbayan at Christian David Riguer. Pumasa kaya ang aming luto sa panlasa ng mga Bulakenyo? Kusina Battle Organic Farm Edition Round 2, simulan na! Okay, Miss Cara, umpisa na po natin gawin ang Pansit alanganin. Unang-una, hawakan natin ang kawali kung alanganing mainit. Oh, so, pasarapan to. Sabi niya Kapampangan siya. Ako naman Ilongga. So, sinong magwawagay sa luto ng pansit alanganin? Eh di yung taga Bulacan. At teka, mas malapit ang Pampanga sa Bulacan ah. Ay, masosyal kami. Mag-aeroplano muna. So, ilalagay na po natin ang sibuyas. Kasi sa pagluluto talaga ng pansit, uunahin muna yung mga ricado, tapos tatanggalin yan. Oo nga, pero ako, sasankotsa ko muna to ng maigi. Papalabasin ko muna yung oil niya. Okay, so kailangan po natin ng tubig kasi nauuhaw din po yung nagluluto. So, lagyan na natin ng paminta para habang kumukulo siya, nagmi-mix na po yung lasa. So habang nagluluto po tayo at nagtatakip ng inaantay nating pagkain, pwede naman mag-text-text siguro. So kumusta po pagluluto niyo dyan? Nako, mukhang parang ano to yung parang adobong walang sabaw. Ano yun? Yun nga, adobong tuyo. Adobong tuyo. Bakit mo pinakukuluan? Siyempre para lumambot. Hindi, lalagyan So, pa natin ng gatas to. Later pa. Okay guys, so habang inaantay natin si Miss Cara, Na ano? inaantay po kita eh. Hindi, Para sige. makopya ko. Yan. Okay, ilalagay ko na po ang noodles. Para, Teka yung gatas. mamaya po, kanya-kanyang discard ito, di ba? Ako bahala dito, ikaw bahala dyan. Tingnan po natin kung alin lalabas na masarap, ang Mikeni o Namitday. Ayan, so malambot na po ang ating pinaka-noodles. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang Mickey Bihon.
In fairness, ang ganda niya. Ha? Ganda niyang tingnan. Makulay. Ang technique ni Miss Cara, tinanggal muna yung mga gulay niyang unang niluto. Ako, sinabay ko lahat. Para nandun lahat ang lasa. Ano ba yun? Yes, mag-iiba lasa niya, maglilasang spaghetti yan. Tingnan mo. Iniba mo eh. Hindi kasi iniisip ko lang baka masyadong malamog yung gulay. Walang magiging malamog na gulay sa bunganga ng cameraman. Hindi matabang, hindi maalat. So, titingnan natin kung anong magiging lasa nito kapag meron ng gatas ng kalabaw. So, wait lang ha. Ang technique kasi talaga rito, damihan natin ng tubig. Ha? Ganun? Yes, para lumambot. So, sakto lang to. Takpan natin para masarap yung pinakaano niya, yung malambot. Wala na. Talo na ako. Okay. Sige na nga, magpapatalo na lang ako. Para it's a tie. Pero ang sabi nila, ang tamang pagda-diet ay ang pagkain ng patola. Bakit? Tingnan nyo, ito ang tamang pagkain. Oh, lumalabas, di ba? Hindi ka makakain. Kasi wala kang ngipin. Oh, hindi ko nga Oh, kahit... Tamang pagdadayad, Oo. wag suotin yung pustiso. Yes. This is it, pancit with gatas ng kalabaw. Tapos ka na? Yeah. Hindi pa nga kumukulo yung akin. So, syempre, gano'n natin yung topping sa taas. Gandahan natin. Diba? Ba't ka tumatawa? Kasi, parang maganda yung nagawa ko. Yan. Tapos, yung egg, ilagay natin sa ibabaw. See? Tingnan nyo ang aking gawa! Oh! Yes! Appear! Pansit alanganin. Alanganin talaga. Pati ang lasa. Ang judging via blind tasting, hindi nila alam kung sino ang nagluto ng bawat putahe. Dito na magkakaalaman sino kaya sa amin ni Baby Boobsy ang nakagawa ng mas masarap na pansit alanganin. May gayuma yan. Charot. Kuya, tikim lang kuya. Tikim lang. Hindi sila masaya. Ay, titingnan natin. O ano yung mga palagay ninyo? Pwedeng ulitin ha kung naaalangan kayo sa lasa. Mas masarap po sa akin ng isa. Ikaw naman, Joyce. For me po, mas okay po yung lasa nito kasi sakto lang po yung alat niya at saka yung mga rekado. Lumasa po talaga yung mga sangkap. Ikaw naman, Ken. Para po naman po sa akin. Kasi po walang pumili nun. Kaya ito pa rin po yung pipiliin. Creamy siya, creamy. Tapos, Gatas talaga ng kalaba. Okay, thank you very much, David, Joyce, and Ken. At alam nyo ba kung sino yung napili yung panset? Si Miss Cara yun. Hindi ako sa'yo. Ay, sa akin ba yun? Ang Humble. nanalo ay si Baby Boobsy. Yes! Mga Ilongga, namit kamutan ng tanan. Creamy daw kasi. Yes, creamy. Sorry ka, Pampangan. Sa ikalawang round ng ating kusina battle, si Boobsy ulit ang nanalo. Naku, mukhang alanganin ako rito. Pero hindi pa riyan natatapos ang mga hamon sa amin for today. Dahil sa next challenge, mapapalaban kami ni Baby Boobsy sa pagyuko. Para sa third round, talaga namang masusubok ang tatag ng mga balakang namin sa paggapas ng palay. Ganito po kahirap sa farm. Lalo na pag mag-harvest na. Nakakaloka, walang elevator. Maggagapas tayo ngayon ng palay. Nakikita natin ngayon, dilaw na yung kulay niya. Pwede nang anihin talaga to. Yes. Kasama natin dito si Kuya Ken
na i-demonstrate sa atin paano maggapas. Mag-iingat lang po tayo kasi matalas po yung ating lilig. Okay. Una po yung lilig. Tapos hahawakan. Tapos hatak lang po. Ah! Ang dali, Easy parang ang dali. Parang ang dali. So, ang challenge sa amin ni Boobsy ngayon ay maggapas ng pinakamaraming palay sa loob ng 5 minuto. Ready ka na ba? Yes, at sa 5 minuto po na yon, kailangan makalimang sako kaming bigas. 5 sako? Yes! Ang dami kaya nito! Pang 5 sako yan! Huwag na nating patagalin pa, simulan na ang round 3 para makarami. Yes! Okay. Imagine kung gaano naghihirap yung mga magsasaka natin sa init ng araw tapos sa walang tubig dito. Imagine, harvest time ngayon, tapos sa init ng araw, ganito ka. Kamusta ka dyan? Eto, ang sakit ng likod ko! Ayan, pinasarapan mo. Kaya kayong mga batang hindi kumakain, kapag pinapakain ng mga magulang, matuto kayong kumain kasi mahirap magtanim ng palay para maging bigas. Madali lang maggapas. Ang problema yung nakayuko. Wow! Grabe! Ito pala yung nagiging bigas. Kaya baka magapas ko yung ano mo. Dyan. Kaya kapag kumakain po kayo ng kanin, kainin niyo po bawat butel. Ang hirap palang mag-ani, no? My God! Sobra. Kaya wag po tayong Huwag nag-aaksaya magsayaw. ng pagkain, lalo na po sa kanin. Kara, parang sa paggagapas mo, parang pa-zombie ka. Hop! Ano kaya? Mas marami kaya sa akin? Naharas ako doon, ha? So, ang maganda dito sa farm na ito ay organic siya. Gumagamit sila ng pesticide, pero yung pesticide na ginagamit nila ay gawa sa mga natural ingredients tulad ng vinegar, ginger, bawang, at kung ano-ano pa. Hindi siya chemical. Kaya, merong yung mga napapatay lang niya ng mga peste ay yung mga peste na talagang peste sa buhay. Pero yung mga mababait na peste, akala mo may mga mababait na peste, hindi napapatay yon. At patuloy silang tumutulong para maboost ang immune system ng mga halaman. Sa 5 minuto naming pagyuko, sino kaya sa amin ni Boobsy ang mas maraming nagapas na palay? Makabawi kaya ako? At ngayon, binilang na ni Sir Ken kung sino sa amin ang nagwagi. Pero parang, Uy! Ay, hello Bakit po, Miss Cara. ba't Good morning. Alam mo, nilalandi mo si Sir Ken para ikaw manalo eh. Ay, wala pong ganun. Nakatulog lang kasi nga, ang hirap palang magkapas. Ah. Ang init-init. So, wow! Pasweet! Hoy, baby ka pa, hindi ka pa pwedeng umibig. Hindi pa nga. Ginagawa ko lang parang tulugan. Okay, Kuya Ken. Sino ang nanalo? Ilan ang nagawa ni Boobsy at ilan ang nagawa ko? So yun nga po, nabilang ko na po yung mga puno. Yung mga puno po. So si Ma'am Boobsy po ay nakaputol po siya ng 40. 40? Apat na po. Yes po, 4 na po. 40 puno ng palay po ang kanyang naputol. Samantalang po si Ma'am Cara ay naka 63 po. Ay, di kayo na mag-din sa palayan. Sa wakas, nakapuntos din ako. Ang score, Boobsy 2 points at Cara 1 point. Cara, parang sa paggagapas mo, parang pa-zombie ka. Naharas ako doon ah. Round 4, simulan na yan.
Dito sa organic farm ni Nanay Yoli, hindi lang yung pesticides ang all natural, pati yung kanilang fertilizer, all natural din. Yes! Ito ang main ingredient. Ayan, Ang pupo ng kalabaw! ang pupo ng kalabaw. So, syempre sa ibang mga farm, siguro parang iniisip nila wala nang pakinabang yung Yes. pupo kasi dumi Tatapon nga na, yan, yeah. itatapon na. Pero dito, lahat ng bagay pinakikinabangan. Itong pupo ng kalabaw, pwede pang gamiting fertilizer. Yes, at ayon sa mga nakausap natin, di ba, Miss Cara, iba pala talaga ang pakinabang nito sa mga lupain. Correct. At saka mas mura. Yes. Utang na loob. Alam nyo ba na ang fertilizer kapag hindi siya organic, yung binili mo sa merkado, 3,000 pesos per 50 kilos. Pero, Kapag pupo ng kalabaw, ang 50 kilos po ay only 500 pesos! My Panalo. gosh! 2.5 ang difference! oh, di ba? Halika na, mag-harvest na tayo ng maraming pupo. Pasintabi po sa mga naghahapunan dahil ang gagawin namin ni Baby Boobsy, paramihan ng mahahakot na dumi ng kalabaw. Challenge na challenge talaga to. Oh, hindi balik, kakain naman tayo mamaya. Ng pupo? Okay. Sa loob ng 3 minuto lamang. Okay, timer starts Now! Ay! Malambot ang pupo. Ah. Okay. Diyan ka lang, ha? Teka, wait. Hop! Ha! Ay, mahuhulog! Ako na kaya mananalo dito? Paano ba to? Ah! Traffic pa ako! Ah! Kasi simula pa lang ng challenge, nagkakaaberya na agad ang kartilya o wheelbarrow na gamit ni Baby Boobsy. Ah! No! Naunahan ba ako na This is my chance. Mukhang makakalamang ako dito ah. Na-traffic na ako! Oh my God, so gross! Wait lang, ha? May iba naman siyang klaseng amoy. Ano ba itong pinagagawa natin, Miss Cara? Ilang minutes na lang? Time's up! Woo! Timbangan po muna natin. Titimbigin daw muna. Unahin po natin yung kay Ma'am Cara. Okay, okay. Lagyan mo ng bato, charot. Meron po siyang 23.2 kilos. Hindi ko po alam sa akin kasi ako mas nauna at saka mas malaki yung nakuha ko. Oh, bigat na bigat, oh. Pawis na pawis agad, oh. So kay Ma'am Boobsy naman po, Ah, panalo ako! Ilan ako? 20. 20 kilos po po. Mukhang bumabaliktad na ang swerte ah. Dahil sa round 4, ako ang nanalo. It's a tie! Pagkatapos nitong pagpapala ng pupo ng kalabaw, Yeah. ang next challenge natin, pagpipiling ng Saging. Saging. Pero alam mo ba, Miss Cara, nung tinawag sa akin yung challenge dito, pagkain daw talaga. Pero hindi ko alam ba't pinahihirapan niyo ako. Ayan na, umpisa na po to dahil nandito na po talaga yung usaping pagkain. Sa 5th round ng Kusina Battle, pagalingan naman kami sa pagpipiling ng saging. So, ang tawag dito ay isang buwig ng saging na Saging saba. na saba. Ngayon, ang gagawin natin ay tatanggalin natin na per piling. Yes, kasi nga yung natitinda sa palengke, may piling. O, si Kuya Freddy, ide-demonstrate sa atin paano magtanggal ng piling. Parang madali lang ang next challenge ah. Ang challenge sa amin ngayon ay makakuha ng 5 piling ng saging. Yes, Okay. in 3 minutes. Yung unang makatapos, yun ang panalo. Okay. Ready, go! Timer starts now! Ah, ganyan lang. Kanina nung ginagawa ni Kuya Freddy, parang ang dali-dali lang. Ganun isang piling na yon. Ay, Diyos ko Lord. Pero ngayon, Wala ata akong magagawa. Paano ba?
Ayan no, tatagain mo lang ganyan. Para ka lang nagsisibak ng kahoy. Natatakot ako eh. Natatanggal yung ano. So, ang hirap din pala pagpipiling, no? Kailangan ba talaga hilaw muna siya bago makuha? Sagitin niyo Natanggal ako. na eh. Ayun na. Ah! One piling! Para ka lang nagsisibak ng kahoy. Ano ba yun? Bakit ganun? Ano ba? Hindi ko alam eh. Counted ba yan? Ata eh. Ganun? Parang ano, hindi nabubuo. Oh! Dalawang piling! Pangit nung nagagawa ko eh. Kailangan buo daw yung piling. Oh! Tatlong piling! Ako hindi ko alam kung nagagawa ko eh. Ayan! Oh, nakabuo oh. Diba? Ah, nakabuo ka, ha? Pwes, para sa'yo, Ken, bubuuhin ko yung mundo mo. Ito ang buo! Para sa'yo! Ang ganda! Ang ganda! Oh! Ang pangit ng mga nagagawa ko eh. Finish! Okay, so ngayon titingnan natin kung kanino yung may Magandang pinakamagagandang piling. Akin to, akin to, akin Sige, to. game. Oo, yung hindi basa. Alin yung magaganda yung pagkakagawa ng piling? Ay, ang ganda mo. Grabe. Yes. One. Isa lang? Isa lang ang maganda? Basag lahat? Yung maganda. Yung maganda. O, ikaw na kaya, kuya. Isa lang? Nanggigigil ako sa'yo. Ito, ito hindi to maganda? Yan, basag naman yan. Ah, basag din yan. Ah, basta-basta Okay. hindi pwede. O dito, yung sa akin, O, tingnan niyo po yung kanya. walang maganda. Panalo ko! Basag na to. Wala! What? Kuya, may maganda sa akin, wala? Yung isa, maganda. Yes! O, sino yung nanalo sa aming dalawa? So, halos sabay lang kaming natapos ni Baby Boobsy sa pagpipiling. Pero unfortunately, siya lang ang nakagawa ng isang magandang piling. Yes! Para yan kay Ken. Ako lahat, basag. Basag kasi nga, hindi ka concentrate na nagpupukpok. Patingin nga nung nagawa mong maganda. Dapat, ala, balik. Alam mo, ano ka din eh. Para, inutusan mo ko para mabasag din siya. Uy, hindi ba ito maganda? Hindi, ayan o, basag nga oh. Ha? Ito, oo nga. So, hindi na siya dito. mabibenta sa palengke ng ganyan. Hindi ito mabibenta sa palengke. Pang ano na lang yan, parang pandagdag-dagdag, gano'n. Di ba, kuya? Ito, hindi ba ito maganda? Maganda, pero pangit nga din. May pilang bang ganyan, 7 piraso? So, yes, ikaw ang nanalo sa Kaya pagpipiling ng naman. saging. Naungusan na naman ako ni Boobsy. Ang score, 2-3. Okay, huwag na nating patagalin pa. Next round na tayo. Sa round 6, kami naman ang magluluto. Cooking battle muna tayo, mga kapuso. Ito po talaga ang totoong kwento rito. Hindi po talaga to pinasarap. Naimbitahan po kami rin sa piyesta. Para magluto para ipakain sa maraming tao. Oo, magluluto kami ngayon ng afritada. Manok ka! Manok. O, sige, game! Ang criteria for judging, 80% lasa, 20% plating and presentation. Makakasama ulit natin mamaya sina Joyce, Ken at David na mga certified Bulakenyo para husgahan ang afritada na iluluto namin ni Baby Boobsy. Ako
Ako kasi po, Miss Cara, pag nagluluto ako ng apritada, inuuna ko muna yung carrots at saka yung patatas para Correct. iprito. Correct Ganun ka ako rin? rin, oo. Mukhang nanggagaya siya. So, ginaganyan niya na agad. Ako, kailangan maano muna yung pinakailalim. Siyempre, lugi ako dito. Halata namang mukhang mahilig sa pagkain tong kasama ko dito. Parang luto na. Ay. Ang hirap magluto kapag mahina yung apoy, French fries na. Alam mo ba kung bakit afritada ang tawag sa kanya? Bakit po? Afritada ang tawag sa kanya kasi sa Espanyol, ang ibig sabihin ng afritada ay pinirito. Kasi di ba yung afritada, sinasangkot siya or piniprito mo muna yung manok. So, ang apritada ay piniprito. Correct. Paano lalagyan ng sauce? Hindi, bali, imbis na ilagyan mo na siya ng sauce kaagad, piprito mo muna siya. Ah, okay. So, kapag magluluto kayo ng afritada, hindi pwedeng gagawin nyo na muna agad yung sauce. Kailangan, ipiprito mo muna, isasangkot siya mo muna yung manok. Kasi hindi na siya magiging afritada kapag hindi mo siya pinrito muna. So, tama itong ginagawa natin na sinasangkot siya muna natin yung manok. So, may natutunan po kayo ha, ang apritada ay prito pala. Oo, kaya fritada. Di ba, Miss Cara, napupunta ka sa iba't ibang lugar para sa sa programa mo. Saang bansa ka na nakapunta? Para sa pinasarap, Yes. sa Spain. So, ang salita mo doon, Espanyol din. Parang Buenos Dias, habla Espanyol, Correct. Espasol. Ano pa? Sa Japan. Minasan! Kabimase! Yan! Magaling akong mag-Japanese. Sa China rin, nagpunta na rin kami. Ikang no, liha chuchu, cha cha, singko mo. Hindi yan totoo! Hindi ganyan talaga! Ganun yun. Kasi I know how to speak Chinese. 10. Ah. Minsan po, konti. Then Japanese, kasi nga nagja-Japan ako dati, di ba? Ichini, sanshi, Yes. toro. Tapos galing din ako ng Dubai dahil doon ako na-discover ni Alan Kay. Oh, sa Dubai, ano naman salita doon? Arabic, I know how to count Arabic. Wahed, itnan, talata, arba, kamsa, sita, bata, Patani, bundol, patola. Hindi, bakit may laurel? Oo. Pang-adobo yung Yung laurel iba. ah. Bakit may laurel? Nilagay ko na lang yung laurel kasi sabi nila lagyan daw ng laurel. So, naglagay na lang rin ako ng laurel. Sige, lagay na nga natin. Ba't hindi mo pa nilagyan ng tomato sauce? Madalang ako maglagay ng tomato sauce kasi ang pinakaano talaga sa Tomato apritada, tomato paste. Para mas mapula. Yes. Pero kasi yung tomato sauce, manamis-namis. No, maasim-asim nga po yan. Yes. Yung tomato sauce? Yes. Di ba yung tomato paste yung maasim? No. Ito nga yung pampapula lalo. Maasim. Di ba? Ang tomato sauce. Ay, paste. Oo nga. Mali yung balita sa akin. Parang pampapula yung tomato paste. Ay, magkaiba. Oo nga. Magkaiba. Promise, magkaiba kami ng luto. Magkaiba! Bakit ganun? Pareho lang tayong procedure. Ang paborito sa mga piyestahan, afritada. May dalawang uri ng afritada sa inyong harapan. Tikiman na! Go, go, go! Go, go, go! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Ah, yan muna unahin nyo. Nag-uusap-usap na talaga sila, oh. Oo. Oo, usap-usap, oh. Pwedeng kumuha talaga ng yan, mga manok. Ayan, tsaka ubusin nyo yung kanin, ganun.
Yan yung sauce, ganun. Sino kaya yung matitipuhan nila dyan? Correct. Hindi natin alam. Ang konti ng kinuha nila. Ay, ito parang palaban to. Oh. Ang susunod niyang kare-kare ha, at saka menudo, ganun. Parang tayo na yung... Tapos kayo na rin maghuhugas ha, pagkatapos. Mukhang malakas kumain yung isa. Gusto niyo po ng sabaw? Naku, ninanong naman talaga niya. Alam, parang ano talaga, mga nakakakaba pala dito, no? Yes. Eto na nga, I can feel it. Mukhang makakabawi na rin ako. For me po, ito yung mas swak sa panlasa ko kasi lasang-lasa din yung mga bell pepper and yung carrots. Okay siya yung pagkakaluto niya. Tapos hindi ganun kaasim. Taman-tama yung timpla. Para naman po sa akin, ito po yung napili ko. Kasi po, kumpara po dun sa isa, yung isa parang nagsuswimming na siya sa mantika eh. Ito po kasi yung parang favorite ko, yung masarsa. Sa akin naman po, ito po sa akin. Kasi yung sarsa nga po, hindi po siya ganong mamantika, tapos masarap po talaga. Nanonood po yung yung lasa sa manok. Okay, thank you po. Salamat po, mga Thank you kapuso. very much. Okay, tabi na dyan, be. Kami naman, be. Halika na, be. Tikman nga natin ito. Diyos ko naman. Tingnan mo. Ano na sabi mo? Hindi masarap yung luto ko! Ang sarap-sarap nga nito! Kaya maraming hindi mantika yan. Olive oil. Yahoo! Nakapuntos din sa round na ito. Tabla na ulit ang score, 3-3. Pero totoo, ate. Mas masarap yung ano mo. Grabe. Hindi, tama si ate. Dito nalalasahan mo talaga yung nanuot yung lasa dun sa manok. Yun nga lang, maraming oil. Ito, yung sarsa masarap. Kasamahin na yan. Biglo. Kakain na ba yan ng mga crew? Kung meron po kayong mga piyesta, tumatanggap po kami ng racket. Yes! Marunong po kami magluto. Tumatanggap po kami ng mga racket. Pero be, ang tigas ng luto mo, be. Malambot sa akin, be. Maano nga lang, hindi kasi, ayan no, yan ang masarap dyan. No, yan ang masarap dyan kasi hindi mahinalo na. Alam mo, hindi mo hinalo kasi! Gigigil ako sa iyo, ha? Hinahalo kasi yan para mawala. Swimming kasi sa, sa mantika. Marunong naman siya mag-backstraw. Ang challenge sa final round, mag-dress ng manok sa loob ng 5 minuto. So, ano naman po ang gagawin natin dito, Kuya Ken? I-guide ko po kayo, magde-demo po ako paano mag-cut ng cheese. Pwede po natin unahin yung sa kuko, i-chop lang din po natin. So hindi yung buong paa ang tatanggalin. Pwede na pong tanggalin yung buong paa. Inuuna ko lang po yung mga kuko. Hanapin nyo lang din po sa may joints banda para po mas madali siyang hilahin. Ba't kailangan patanggalin yung kuko? Madumi yan. Nakakain din po kasi ito. Kasi nakakain din to. Bubuka ka mo siya. Bibiakin mo, Ken. Okay. Tatanggalin ang puwet. Pero may kumakain din po kasi. Oo, masarap yan, Isol. Iskara, kumakain ako ng puwet. Ng manok ha, ng manok. Ken, mag-ingat ka. Yes po, mag-iingat pa tayo sa pagkakain ng chili. Ganon, pag ganon. Okay. Paghawak ng puso ko, iingatan mo din. Kusina Battle Final Round, simulan na! Lahat ng kuko tatanggalin. Yes. Paano ba? Aba teka, itong si Boobsy, mukhang nalalamangan na naman ako ah. Ang galing ko, yes. Hala, bakit nandiyan ka na? Siyempre. Hala, paano ba to? Hindi ko nga siya matanggal. Yan, ganyan.
Pagkatapos ng 7 rounds, ang inaabangan nating lahat, ang nagwagi sa Kusina Battle Organic Farm Edition ay... Sandali lang po. Ano po yun? Sandali lang. Ringan natin na sa'yo. Ay, ang cute-cute niya! Gusto pa! Wow! Salamat pa! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinoy